Hello mga mare, meron din bang ipis o kaya daga sa bahay nyo? Kung oo mga mare, i-watch nyo to dahil meron na naman akong i-share sa inyo na home remedies para iwas ipis at daga sa bahay. Dahon ng laurel nga lang ang kakailanganin natin mga mare, pati na rin tong mortar and pestle. Kumuha nga lang ako ng ilang pirasong dahon ng laurel mga mare at inilagay ko nga dito sa mortar and pestle natin. Kayo na ngang bahala mga mare kung ilang dahon ng laurel yung tingin nyo na magagamit nyo. So ayan nga mga mare, dinurog ko na nga yung dahon ng laurel gamit yung aking kamay para mamaya ay madali ko na nga lang siya madidikdik. Sabi kasi sa nabasa ko mga mare, mas maganda raw kung mapapowderize natin tong dahon ng laurel. Siguro kung meron kayong blender, mas maganda yon dahil mas madali na mapowderize yung dahon ng laurel. O kaya naman mga mare, kung may mabibili kayong powder na dahon ng laurel, ay mas maganda na yon. So anyway, sakalain mo yon, ito palang dahon ng laurel ay hindi lang pala pang adobo dahil pwede rin tong pantaboy ng ipis at daga. Ito daw kasing dahon ng laurel mga mare ay napakabaho daw nito para sa mga ipis at daga. So ayan nga mga mare, medyo malapit na nga akong matapos dito sa pagdudurog ng dahon ng laurel at maya-maya nga lang ay didikdikin ko na yan para naman mapowderize na. At ayan nga mga mare, sinimulan ko na nga dikdikin yung dahon ng laurel hanggang sa madurog siya. Alam nyo ba mga mare, habang dinidikdik ko nga tong dahon ng laurel ay amoy na talaga yung scent niya at sobrang bango talaga niya. Kala ko talaga mga mare, itong dahon ng laurel ay para lang sa pagluluto ng adobo pero pwede din pala siyang pantaboy ng ipis at daga. So anyways, hindi ko nga na-powderize mga mare yung laurel pero tingin ko okay na yan dahil napalabas ko naman yung scent niya. Pwede ko nga lang ipaamoy din sa inyo to mga mare, ay super bango niya. At dahil nga okay na to sa akin mga mare, ay ilalagay ko na nga to sa may area kung saan pwedeng pamahayan ng mga ipis. Sa ilalim kasi ng lababo yung madalas na pinamamahayan ng mga ipis, kaya naman dito ko ibubudbud yung dahon ng laurel. Naglagay nga lang ako ng saktong amount lang mga mare dito sa may bungad ng cabinet namin. Entry point kasi to mga mare, kaya naman iiwasan na nilang pumasok sa loob ng cabinet pagka merong laurel dito dahil nga para sa kanila ay super baho ng laurel. Bisa nga rin tong pantepok ng daga once na kinain nila yung dahon ng laurel. Kaya naman mga mare, pwede nyo rin tong ilagay sa mga area kung saan tumatambay yung mga mababait nyo sa bahay. Pero so far mga mare, hindi pa naman kami tinatambayan ng ipis at daga dito sa bahay namin dahil siguro bago pa lang kami dito. Pero parati ko rin kasing nililinis yung kusina namin dahil ayaw ko nga yung mag-aamoy ipis yung mga gamit namin sa kusina. At kaya rin ako naglagay ng dahon ng laurel dito sa kusina namin ay para maiwasan na magkaroon nga kami ng ipis dahil hindi ko masabi baka merong maligaw na ipis na galing sa labas. Mahirap na mga mare dahil isang ipis lang ang makapasok sa kusina mo. Naku, for sure dadami yan sila. Takot din kasi ako sa ipis mga mare, kaya naman naghanap talaga ako online ng home remedies para sa mga ipis. At bukod pa nga dyan mga mare, mas safe pa tong gamitin kaysa sa mga nabibiling pang spray.